Siyempre po, at bago po tayo magtuloy ay siyempre nais ko po munang ipahatid ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat ng mga subscribers ko. Sana po ay malayo kayo sa anumang uri ng kapahamakan at malayo din kayo dito sa mga politikong mga kawatan. Hayaan ninyo, wala akong i-broadcast dito kung sino yung namatay na politiko ngayon. Palakpakan. Dahil nga po sinasabi ay fake news daw ako. Okay. Kasi nga po, kaya nga naging fake news ako, dahil hindi nga kasi pinanood yung buong video. Kasi kung pinanood yung buong video, hindi sana nila nasabing fake news. But anyway, ganun po talaga yung sinasabi natin dito na marami po yung pag nakita lang yung title, nagko-comment na. Yun po yung sinasabi ko na yung mga ganong klaseng tao na nagko-comment nang hindi nila alam ang kino-comment nila. Wala pong pinagkaiba yan doon sa doon sa madilim na lugar. Akala nila, asawa nila, yung nakatabi nila, yung pala, kapitbahay pala nila. Palakpakan. Ganyan po yan. Anyway, bago po ako pupunta sa main topic natin ngayon, ay gusto ko lang pong pasadahan. Ito pong, sa ngayon po, sa oras po na ito ay 486 na po yung napasubscribe ni Mary Ann Gilor. 486 na po. Ayan. Thank you. At doon po sa mga iba naman, marami rin po, may mga 100 na, may kulang 100, may 50, may 20, may 10. At tuloy-tuloy po yung kanilang pagpapasubscribe. At maraming salamat po doon sa nakakaintindi at sinasalihan ninyo. Yun naman po ang importante kasi yung naiintindihan ninyo, yung sinasalihan ninyo. Sa totoo lang po, sabi ko nga po, nalulungkot ako dahil marami pong gustong sumali. Pero yun nga, ang hirap talagang magpaliwanag kasi nga hindi nila pinapanood yung dinadaldal ko rito. Yun po yun. Ano pong tawag doon sa mga ganon? Tanga. Ayan. Palakpakan. May magtatanong dyan, papaano raw bang sumali? Kung di ba naman tanga? Di ba? Kayo na makakapagsabi dyan. Kasi unang-una, hindi ka dapat nagtatanong kung paano sumali, ay nandyan nga yan sa video ko. Diba? Yun po lagi ang sinasabi ko sa inyo. Panoorin nyo ang mga video ko. Hindi yung nakabalita ka lang sa kapitbahay mo, ayun. At tumira ka na, akala mo, yung tinira mo ay sanmig. Yung pala, sunrocks na pala yung tinira mo. Hindi malayong mangyari dyan sa mga ganyang klaseng bugok ng mga tao. Imaginin mo, magtatanong ka kung paano sumali. Ay bakit ka nag-message dito? Hindi mo pala alam. Di ba? Meron dyan. Hala, nag-type ng napakaraming pangalan. Ay, anihin ko dyan sa pangalan na yan. Nahiwala kang ng pinarcitipe. Ay, sus, Mariosep. Palaktakan na nga lang natin. Ayan. At grabe. Sobra po ang But anyway, malapit na po natin ma-reach yung 100 subscriber. Ano po? Kasi imagine mo itong, ulitin ko lang, itong kay Mary Ann Gilor, 486 na. So yun po ang aking pag-iisipan dito. Kung halimbawa marating man po natin yung 100,000 na subscriber natin, kasi nga po, di ba, sinasabi ko rito, yung magpaparapol na po tayo, mag-uumpisa na po tayo ng rapol. Kapag ka naabot na natin yung 100 natin na subscribers. At madali na lang po natin, ilang araw na lang po siguro, baka ma-reach na natin. So, maumpisa na po natin yung unang premium ng raffle price natin na ₱250,000. At ang kasunod nga po yan, tuloy-tuloy lang po yung pagpapasubscribe, tuloy-tuloy lang po, depende po. At yun naman po ay susunod na natin yung 1 million, 1.5, 2 million, at saka yung halaga ng kamuti
na 3.6 million. Ayan po yan. So doon po sa kuna, doon po sa talagang gustong sumali at gustong mapasali doon sa raffle draw natin, panuorin niyo po muna kasi itong video. Di po ba? Ibalik po ninyo. Kagaya nito, magsimula kayo dito sa video ito. Tapos ibalik nyo ng ibalik. Makikita nyo na po dyan yung mayroon akong nilalagay dito sa video ng sample at saka yung Facebook account na inyong mag-add friend kayo doon. Yun nga pong Tarik Hasan Mirza. Nakakatagod po mag-upload, mag-insert ako ng mag-insert dyan. Balikan nyo na lang po yung mga video. Doon po sa mga interesadong sumali at gustong mapasali doon sa ating raffle draw. So yun naman po nga hindi ko po kailangan dito yung hello. Hindi ko po kailangan dito yung kumusta. Hindi ko po kailangan dito yung wave. Yung naggaganyan po, hindi po. Kasi ito pong Facebook na idiniklara ko dyan, o exclusive lang po ito doon sa mga sasali sa raffle draw natin. Doon sa mag-send ng kung ano mga ipinasubscribe nila. Yun po yan. Kaya wala po yung mga kumusta na yan. Kasi sinabi ko na po yung kahapon pero marami pa rin po. Kaya talagang inorderan ko na yung tagabasa. Restrict. Lahat po ng mag-hi, lahat na mag-hilo, lahat ng kung ano-ano pang mga ikadyan, restrict. Tapos ang kwento. Wala nang maraming usapan. Kasi bubo In-announce ko na ibig sabihin talagang maliwanag talaga na nagbabase lang sila doon sa simula. Hindi nila pinapanood yung buong video para naiintindihan sa nila. Okay lang sana kung matatalino itong mga ito. Ayun nga sinasabi ko, hindi lang bubo, tanga pa. Palakpakan. Nakakapag-init lang kasi ng ulo. Anyway, dadako na po tayo din sa ating topic. At sabi ko nga po, wala po akong ito-topic dito yung mga namatay. At bagamat meron sana, pero ayoko po munang haluan ito ng pagjujok dahil gusto ko pong manamnam ninyo, maisaisip ninyo, maisapuso ninyo yung akin pong sasabihin dito. Pero bago po yan, ay papasadahan ko lang po muna. Nakita nyo na po, yung dyan sa Senado na halos magsuntukan na. Itong si Alan Cayetano at saka si Mig Zubiri. Ganyang kababastos itong mga ako na ito. Maging doon sa Kongreso, sino ba yung muntik nagsuntukan din doon? Ganyang kababastos, sa ngalan ito ng pira. Yan mga yan. Ito, dahil napag-usapan na rin lang yung mga bastos ng mga senador at saka mga congressman na yan. Tatakbo yung magkapatid na Cayetano na yan. Nasa sa inyo na po yan. Kung hindi kayo sumusubaybay dyan, wala nga kayong alam. Yung mga tanga, talagang hindi nila alam. Baka hindi nyo alam, yan yung nangako ng 10,000 daw bawat pamilya. Nasaan? Hanggang ngayon wala. See? Baka iboto nyo na naman yan. Ito yung mga tao nagpapahirap talaga sa inyo. Sa totoo lang. Yan mga yan ang pumapatay sa inyo. Baka hindi nyo alam. Isa pa dyan yung ako Bicol Kawatan Partiles. Ako Bicol Kawatan Partiles. Ang kapal na mukha. Imaginin mo, sasabihin niya kay Inday Sara na mag-resign na lang siya. Kung di ba na ang kapal ng pagmumukha nitong Ako Bicol Kawatan Partiles na ito? Yung sino ba yun? Bunggalon ba yun? Ito, pag nakita ko ito, pilipitin ko ang liig dito Para for your information na animal ka na Ako Bicol Kawatan Partiles, ang boto lang ng party list 150,000 hanggang 200,000 lang. Ikumpara mo sa 32 million na boto ni BP Sara. Tanga ka. Ang kapal ng mukha mo. Palibasa kay mga kawatan, mga hayop ka. Putang. Ito yung sinasabi ko na kapag ito ay natsimpuhan kung walang bodyguard itong mga ito. Lahat yan si Iguano na yan, yung barbero dyan.
At saka yung King Koy na yan sino yung hayop na yan? Saka isa rin yan, ano to? Mukhang bayawak na abante na yan. Ito, pag nakita ko talaga ito ng walang bodyguard, pag hindi ko inilipat yung mukha nila doon sa likuran nila eh. Nakakagalit eh. Mga tarantado talaga itong mga ito. Ang kapal lang pa. Imagine mo, itong 150 hanggang 200 lang na boto na mga party list na ito na yung ako, Kawatan party list, ako, Bicol, Kawatan party list na ito, magsasabi na mag-resign na lang daw si BP. Ang kapal ang mukha mo. Markado ka na sa akin. Tatabtabin ko yung uso mo pagka nag-cross ang landas natin. Hayop ka. Wala ako. Hindi ko nilagas lahat yung mga ngipin mo. Iisa-isahin kong i-plice yung mga ngipin mo. Pagkatapos kong ma-plice lahat yung mga ngipin mo na yan, saka ko tabtabin yung uso mo na yan. Tandaan mo ito sinasabi ko. Hayop ka. Kapal ang mukha mo. 32 million ang bumoto kay Sara Duterte, tapos ikaw na 100 lang. Sasabihin mong gano'n, mag-resign na lang. Di ulol ka. Gago. Tarantado talaga itong mga hayop ito. Anyway, sige. Palakpakan muna tayo at para hindi nabiglamig na ng kanto ang ulo ko. Sa Martes na po yung filing ng kandidacy. Ito po ang pakatandaan ninyo sa akin. Lahat ng pira na iaabot nila sa inyo, tanggapin nyo magkabila. Tanggapin nyo. Pagkatapos yan, huwag na kayong pupunta ng botohan. Huwag na kayong makipag-participate dyan sa botohan na yan. Basta lahat ng pira na ibibigay nila, tanggapin nyo ng tanggapin. Pagkatapos ng tanggapin, duraan nyo ang mga mukha ng mga animal ng mga kandidato na yan. Walang matino dyan. Sinasabi ko, walang matino. Lahat yan, mga gago yan. Palakpakan. Wala na kayo ibubuto. Tingnan nyo. Rebellia na kwan. Nakulong yan. Kasama yan ni Jonggoy. Ano nangyari dyan? Maliwanag yung nangawat ng mga ito. Kung na-dismiss man sila, kung na-dismiss man, alam nyo na. Katingnan mo nga ito, si Jonggoy na ito. Sip-sip open dito kay Kwan. Dito kay Bangag. Paano may natitira pang kaso yan? Rebellia. Lito lapid do tanga. Ito, Jonggoy Estrada na ito, yung kasama niya, yung kapatid niyang GB na yan, walang pakinabang sa ang bayan yan. Puro lang yung mga, ang ginagawa lang niya, personal lang yan. Robin Padilla na yan. Ako, yan kay Bato de la Rosa, bahala na po kayo, hindi ko sinasabing huwag niyo iboto, hindi ko rin sinasabing iboto ninyo. Pero ibig sabihin, nandun tayo sa, dati kasi galit na galit ako dyan, dahil yung hearing sa PDIALEC, di ba? Na napakalambot na sayang yung pagiging bato niya, na napakalambot. Dahil namahan lang ni Kumar na anghit. Mr. Chairman, nandito ako ngayon sa hospital. Hospital ako. Nililising ko ang aking pangalan. Sabi ni Kumar, itong anghit na ito, kung ito, drug lord, scammer, at saka, ano to, kung pa yan, smuggler pa. Doon namahan na gano'n si Bato, nagpaniwala naman si Bato. Samantalang nung nagbibidyo call sila, hindi naman sa hospital kundi nasa Sugo. Yun lang doon ako nag-visit dito kay Bato eh. Pero,
Sabi ko nga po, bahala na lang po kayo. Ipinapaabaya ko na po ang desisyon sa inyo kay Bato. At may mga nagagawa naman po siya. Pero dito kay Bongo, no way. Philip Salvador na yan. Robin Padilla, anak ko po. Para kayo nagpakamatay. Tandaan niyo yan. Napakarami nating mga kababayan ang pinapatay nito mga ito. Paulit-ulit ko sinasabi. Yung gustong mapatunayan to sinasabi ko. Willing ako ipasyal ko kayo doon sa mga iniikutan ko. Para malaman ninyo kung gaano kahirap itong mga tinutulungan ko. Kaya ganun lang ang galit ko sa inyo mga hayop kayo. Dahil hindi ko nababawasan eh. Sa halip na babawasan ko itong mga kababayan nating mga walang masaing, lalo pang dumarami. Sige. Ito na po yung main topic natin. Palakpakan po muna tayo. Nandyan po sa video ko. Yun pong sinasabi ko dati sa inyo. Darating ang araw, hindi magtatagal. Nandyan po yan sa video ko. Yung matulad tayo sa Africa at saka kung saan pang mga bansa na yun, Myanmar na yan, na wala na pong halaga ang pera. Nandyan po yan sa vlog ko. Ipapaliwanag ko lang po. Dahil ito na po yung pwedeng mangyari. Baka paggising nyo bukas, makalawa, ito na po tayo. Doon po sa vlog ko. Ilang 2 buwan o 3 buwan na yata yung nakakaraan na i-discuss ko sa inyo na hindi malayong mangyari na magiging walang halaga ang pera natin. Ang ibig ko pong sabihin, halimbawa natin, yung isang posporo na ngayon ay mabibili natin ng, aywan ko, hindi kasi ako bumibili ng posporo, siguro mga 2 piso o 5 piso, pagpalagay natin 5 piso. Yung posporo na mabibili natin ng 5 piso, halimbawa lang natin, baka bilhin na natin yan ng 1,000,000. Yan. Yan po yung sinasabi ko dyan sa vlog ko, na mawawala na ng value ang pera natin. Dahil walang choice ang central bank kundi mag-imprinta ng pera na wala namang halaga. Ito na po yun. Yung diniscuss ko po, nandyan po yun sa video ko. Dahil sa obserbasyon ko lang, sabi ko nga po, 1 year bago mangyari, ay nadiditnakukan ko na nararamdaman ko na. So yun, mga 2 months pa lang yung vlog ko yata, o 3 months pa lang yata yung sinasabi kong darating ang araw wala ng value ang pera natin. Ito ang pwedeng mangyari. Una, ang mga kadahilanan. Yung lahat ng mga kinulimbat nilang pera sa Pag-ibig, SSS, at saka sa PhilHealth, at saka yung other resource ng pera na pag-aari ng taong bayan, kagaya ng SSS, PhilHealth, at saka Pag-ibig, inilagay nila dyan sa Maharlika Investment Fund. Tapos, kinuha pa ang pera ng Land Bank at DBP. In-invest dyan sa Maharlika Investment Fund yan. Ngayon, anong nangyari? Kung di ako nagkakamali, 75 million or 75 billion. Diyan po, i-correct nyo na lang po ako dahil sa pagdating po kasi sa mga ganyan, hindi ko po pinapasok sa utak ko yan dahil magkaka-stress lang po ako eh. Either 75 million or 75 billion yung ipinasok dyan sa Maharlika Investment Fund yan. Makinig po kayo mabuti. Ngayon nasaan? May balita pa ba kayo? Wala na. Ang totoo nun, inubos na pinangsinghot ng mga hayop na nandyan. Inubos na ng mga
puro lang party-party na yan, puro lang mga kung ano-ano. Imaginin mo, paputok lang. Every other day, gumagastos sila ng 10 milyon every other day sa paputok lang. Yung mga hindi pa po kasama dyan, yung mga handa or pagkain dyan, nagsasaya itong mga hunghang na ito. Milyon po yan ang ginagastos. Okay. Hanapin na, kahit na hanapin natin kung saan na yung peer ng Maharlika Investment Fund, wala na silang maipapakita. Kahit ako papuputol ng liig ako rito. Ngayon, tapos na tayo. Sa loob ng 2 taon, mahigit na pamumuno nito si Bangag na ito, wala kayong nakita na infrastructure project na kagaya ng ginawa ni President Duterte na kung saan ayan ay tinatamasa na natin. Kasi kapag pumunta ako dyan sa Maynila, pupunta kami dyan sa iniikutan namin dyan sa Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan na yan. Ginagamit ko po yung tulay, yung stage 3 na yan na pinagawa ng Administration Duterte. Yang Skyway 3. Napakalaking alwan. Kasi pagpasok pa lang doon sa bago dumating ng Alabang, Skyway na po yan. All the way na po yan doon sa i-exit ka na lang po dyan sa Balintawak. So napakahaba po yan na maiwas mo ang traffic. Yan po yung ini-enjoy ko. Ini-enjoy ng team ko pagka binibisita namin yung mga tinutulungan namin dyan. Pero itong sa Bangag Administration ito, ni ultimong tulay na kawayan, wala kayong makikita. Yung sinasabing flood control project na yan na kapag kadabi-dabi 500 or 5,000 ba na flood control project, nasaan? Wala drawing. Yan ang totoo. Dito na tayo pupunta ngayon sa main. Walang naipagawa kahit na ano. Kung si Duterte napakaraming ipinagawa, pero hindi nagbinta ng reserve gold natin. Itong Marcos na walang pinagawa, nagbinta ng 25 tons, 25 na tonelada ng ginto, at yan ay reserve natin. Imaginin mo, nag-leak lang po yung information na yan. Ang totoo po yan, talagang itatago nila. Nag-leak lang. Ipapaliwanag ko lang po sa inyo. Kung bakit tayo mayroong reserve na ginto, na instead na pira. Nandyan din po sa vlog ko. Yan pong pira, mag-imbak naman ng dollar, mag-imbak naman ng napakaraming pera na yan, wala pong kwenta yan. Kaya ang iniimbak po natin ay ginto. Pag nagkataon tayo, bili tayo ng ginto, di kaya namimina na ginto na yan, yan po yan. Kalokohan po yung sinasabing kay Marcos yung ginto na yan, hindi po totoo yan. Yan po talaga ay binibili ng gobyerno or itong mga namimina natin dito sa sarili nating bayan na ito. Kaya po nakakapag-imbak tayo ng tons of gold. Kaya makinig po kayo mabuti para lang maintindihan ninyo. Kasi nga po alam nila na ang pera ay pwedeng anumang anumang oras pwedeng mabaliwala ang halaga ng pera. At yan pong gold na reserve natin na yan po ay gagamitin natin. Halimbawa, nagkagira. Pag nagkagira po, mayroon tayong ipagbibili para makabangon ulit. Yan po yan ang purpose. Halimbawa, mayroon tayong sakuna na pumasok sa atin dito na talagang masisimot tayo. Mayroon po tayong gold na pwedeng ipagbili, na pwede tayong makarecover. Yan po ang purpose niyan.
Hindi ba't madalas kong sinasabi rito na mali yung mag-imbak ka ng pera? Kaya sinasabi ko po rito, hindi po ako nagbabangko. Hindi ako nagtatago ng ganun kalaking pera. Nung nangailangan ako ng pera, dahil doon sa 10 building na pinatayo ko, dahil nga doon sa nag-inganyo sa akin na kapartner kong Korea, kaya nakapagpatayo ako ng 10 building. Pero ang ginawa ko po doon, unti-unti, pag wala na, naghuhukay lang po ako ng kamote para ipagbili, para magawang pera. Yan po yan. At marami po ang gumagawa niyan. Mayroon pong governor dyan. Hindi ko na po sasabihin siyempre. Isa po yan sa napakaraming ginto na hawak yan. Kasi alam niya ang kalakaran. At saka alam niya na pwedeng mangyari na kapag ka nasilip, gagawan ka ng kaso, pagka marami kang pera sa bangko, ipipress yung mga pera mo na at mga ari-arian. Kaya nga ako, kung magkaroon mo na ako ng ari-arian, hindi nakapangalan sa akin para sigurado ako. Ganyan yung pag ito nang nangyayari na po yan. Yan po, yan yung blinag ko pa po yan nung 1 taon pa po yan. Pinaliwanag ko na yan. Anong nangyari dito kay Pastor Kibuloy? Hindi ba trines yung mga nasa bangkong pera at saka itong mga ari-ari niya? No, ngayon, ang kawawa rito, itong mga member na umaasa dito sa Kingdom of Jesus Christ. Yan po yan. Kaya yun ang sinasabi ko po rito na hindi dapat na maglalagay kayo sa bangko ng inyong pera. Dahil unang-una, pag nasilip yan, lahat yan, kukulimbatin yan. Ito ngayon, ito, nakikita ko na. Nakikita ko na. At hindi rin ako nagkamali dahil sabi ko nga, na-vlog ko na yan 2 months, 3 months ago. Nangyari, ito ngayon. Ngayon, sa 25 tons, mayroon tayong 100 tons. Ay, hindi, 1,000, magkano, ilan ba? Sige, huwag natin pag-usapan yan dahil hindi ako ready para i-discussion. Pero, yung 25 tons na yan, 25,000, 25 tons na ibinintang gold ng pera natin yan. 25 tons. 25 na tinulada. Ilan po ba ang equivalent ng 1 ton? Ang 1 ton po ay 1,000 kilo. So kung 25 yan, 25,000 kilos. Hindi, 25,000 kilos nga. Yan bininta. Magkano yan? Ang tanong, saan napunta yung pinagbilhan ng 25 tons ng gold na yan? Sa madaling isipin, mga kababayan, kaya nagbinta ng 25 tons of gold dahil, sabi ko na nga po, wala ng pera. Ubus na ang pera. Di ba sinabi ko na yan? 3 months, 2 months ago, sinabi ko yan, nandyan po yan sa video ko. Nangyari na. Nangyari na po. Yan na ngayon. Hindi ba't yung pati yung PhilHealth na, pera ng PhilHealth na 90 billion ba yun? 90 billion. Hindi ba't kinuha lang ni Recto at itong administration bangag na ito? Dahil ilalagak daw sa National Treasury. Bugok. Baka inilagak nyo na yan
Baka bumili na kayo ng mga diamond, bumili na kayo ng mga ginto, tapos pinaghati-hatian niyo ng mga hayop kayo para kung sakalin magkagira, may mababaon kayo. At alam din nila yan, mga kababayan, na pwedeng mawala ng balyo ang pera natin. Kaya nagsiguro sila sa mga ginto at mga diamond. Yan po yan. At saka yung mga property. O hindi ba si Tambalaslos, ilan po ang property niyan? Saldico, hindi ba? May abroad, meron dito sa Dasmariñas, may Forbes Park. Ganyan katitindi itong mga hayop na to. Kaya yun, sinasabi ko lang, pagdasal nyo lang na wag mag-cross ang landas natin. Dahil ililipat ko yung mukha ninyo sa likod nyo. Pagkatapos kung isa-isahing i-plies yung mga ngipin ninyo, baka mga postiso na kayo, hindi nyo maramdaman. Pero yung natitirang mga ngipin nyo, iisa-isahin kong bunutin niya. Pagkatapos kong bunutin, tabin ko yung mga nguso ninyo. Bullshit kayo. Nakakapanggigil. Hindi ko alam kung ano pa bang batas na meron tayo. Hindi ko alam kung bakit wala na kasi akong alam. Wala akong alam sa batas. Pero kung meron mang batas, ano ba? Pwede lang bang ibenta ng isang presidente yung mga gold, reserve gold natin? Supreme Court. Kumilos kayo dito kung meron mang batas. Ay kung wala palang batas, halimbawa, at kagustuhan na ng isang presidente ang magbenta, ay ba putang ina? Sugurin na natin yung central bank na yan at kunin na natin yung natitira pang gold dyan. Tangina, wala ka nakikitang project. Tapos magbibinta pa ng reserve na mga ginto natin. Hindi na tama ito. Tangina. Sugurin na natin ang central bank. Nandiyan yung nakadeposito sa central bank. Yung natitira pa. Ewan ko lang kung may natira pang gold. Imagine 25 tons. Ayun na, 25 ba? 125 tons. Yan. Yan po yan. Kaya, ito napakarami nating mga kababayan ang naghihirap. Dahil sa kagagawan itong mga animal na ito, lalo pang naghihirap ang taong bayan. Tingnan nyo, walang ginawa. Kundi magsuntukan na lang sila dyan dahil sa pira. Kaya wala na kayong ibubuto mga babayan ko. Again, doon po sa patungkol doon sa ating mga subscriber, doon lang po sa nakakaintindi. Bahala na po kayo kung ituloy-tuloy nyo po yan. Pinapaubaya ko na po sa inyo yan. Bahala na po kayo. Pero sinasabi ko lamang po, pag inabot po natin yung 100 subscribers natin, doon na po tayo magsisimula na magparapol ng kalahating milyon. Ayan po. At pagka malapit na tayong magparapol, gagamit tayo ng ibang code para hindi milyon ang pinag-uusapan natin. Maggagawa tayo ng code kasi nga, mahirap na. Baka mamaya masilip tayo nitong mga hunghang na ito, na mga patay gutom na ito. Baka questionin pa tayo. Anyway, mag-question man sila rito, wala naman sila makikita. At ibibigyan ko lang sila rito ng kwan, ng ngipin ng buaya. No. Yan ang bibigay ko sa kanila. So, bahala na po kayo. Ituloy nyo lang po. Lalo na po ito kay Mary Ann Gilor. Maraming salamat sa effort mo. Maraming salamat dyan sa panahon mo na magpa-subscribe. At ganun din po siyempre, dito sa iba na talaga naman nagsisikap na magpa-subscribe. Doon po sa inyong pinapasubscribe, turuan nyo po sila. Para sa ganun ay mapasali din po sila sa yung mga pangalan na nandito na. Huwag na po kung kuana.
Sinabi ko na po yung kahapon na wala na yung mga hi-hi na yan. Kumusta na yan. Hindi po yan dyan. Nakalaan po ang messenger na yan para doon sa mga isisend ninyong pinasubscribe ninyo or kayo mismo ang nag-subscribe. Yun po. Wala pong hi. Dahil pagka ginawa niya yan, lahat po yan, naka-restrict na po lahat yan. Isang pindutan lang po yan, restrict na yan. Kaya wala kayo mapapala dyan. Kaya yun ang sinasabi ko na importante na panoorin nyo ng buo ang video ito para na may nalalaman kayo. Anyway po, muli ko pong itinataas ang aking mga kamay sa lahat po ng mga subscriber kong may mga sakit, may mga problema sa buhay, sana manawari. Yan po ay i-grant na ng ating Panginoon na mawala na ang inyong mga sakit na yan. Maraming salamat at umaasa ako na sa pamamagitan ng ating Panginoon ay mabura ng lahat ang inyong mga karamdaman. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.